Sa maraming pagkakataon, nananatiling online friends lamang ang mga kaibigan sa internet. Hindi sila tulad ng mga kaibigan ng pamilya o kaklase na matagal mo nang kilala at pinagkakatiwalaan. Kahit gaano pa kaganda ang koneksyon nyo online, mahalaga pa rin na tratuhin sila na parang estranghero. Isang 15 taong gulang na cosplayer ang nawala matapos makipagkita sa isang kaibigang nakilala niya online para magplano ng kanilang susunod na malaking event. Ang kanyang biglaang pagkawala ay gumulat sa cosplay community ng Malaysia. Ngunit nang mag-imbestiga ng mas malalim, ang mga pulis, natuklasan nila ang isang mas nakakasindak na katotohanan. Hindi lang ito isang simpleng kaso ng nawawalang tao, ngunit isa itong nakakakilabot na krimen na yumanig sa lahat. Ito ang kwento ng cosplay killer at ang nakakalungkot na pagkamatay ni Ng Yuk Tim. Ang mundo ni Ng Yuk Tim ay umiikot sa cosplay. Sa murang edad na 15, kilala na siya sa cosplay community ng Malaysia. Ang kanyang mga social media account ay puno ng mga kahanga-hangang larawan ng kanyang mga costume creations na nagpapakita ng kanyang talento at dedikasyon sa hilig na ito. Sa mga online platform na ito, nakilala ni Ng si Pun Wai Hong, isang 22 taong gulang na lalaki na nagkapag-ugnayan sa kanya sa ilalim ng pagkukunwari ng pagkakapareho nila ng interes sa cosplay. Sa simula, tila inosente ang kanilang usapan. Pinag-usapan nila ang paparating na cosplay events, mga ideya sa costume, at mga detalye ng mga karakter na kanilang ginagampanan. Bilang isang masiglang bahagi ng cosplay community, bukas si Ng na makipagkaibigan sa mga kapwa mahilig sa cosplay. Ngunit sa likod ng mga ngiti at usapan, si Pun ay may mga nakatagong motibo na unti-unting mabubunyag. Bagamat may malaking agwat sa kanilang edad, hindi ito pinansin ni Ng dahil sa excitement at shared interest nila sa cosplay. Ang cosplay community, nakilala sa pagiging welcoming at supportive, ay hindi sinasadyang naging tulay sa kanilang pagkakakilala. Sa pamamagitan ng mga events at online forums, unti-unting nawala ang linya sa pagitan ng kanilang online at personal na koneksyon. Ngunit tulad ng madalas mangyari sa mga online spaces, ang ganitong uri ng koneksyon ay maaaring magdala ng hindi inaasahang panganib. Habang ang kanilang online na pagkakaibigan ay lumalalim, nagsimula ng mapag-usapan ang posibilidad ng pagkikita ng personal. Inimbita ni Pun si Ng na pumunta sa kanyang bahay upang pag-usapan ng mga plano para sa isang cosplay event. Mukhang inosente ang imbitasyong ito. Isang pagkakataon na makipag-collaborate sa mga costume at magbahagi ng mga ideya ng harapan. Si Ng, na excited sa pagkakataon na ituloy ang kanyang hilig, ay sumang-ayon ng walang pag-aalinlangan. Noong umaga ng Oktubre 21, 2013, ang lahat ay tila normal. Naganda si Ng para umalis ng bahay, excited sa araw na darating. Wala siyang ideya na iyon na pala ang huling pagkakataon na lalabas siya ng kanilang bahay, nang hindi alam ang panganib na nag-aabang sa kanya. Nang umalis si Ng ng bahay ng umagang iyon, walang dahilan para mag-isip ang kanyang pamilya na may masama nang mangyayari. Sinabi niya sa kanila na makikipagkita siya sa isang kaibigan para pag-usapan ang mga plano sa cosplay, isang bagay na madalas niyang gawin bilang isang masigasig na 15 years old. Ang huling mensahe niya sa kanyang pamilya ay isang simpleng text na nagsasabing nakarating na siya ng ligtas. Ngunit habang lumilipas ang mga oras, biglang tumigil ang mga karaniwang mensahe at update ni Ng sa social media. Dahil sanay ang pamilya niyang palaging online siya, nagsimula silang mag-alala. Tinawagan nila siya, ngunit agad na napunta sa voicemail ang kanyang telepono. Walang sagot sa mga text na ipinadala, isang bagay na hindi karaniwan para sa kanya.
Habang papalapit ang gabi, ang pangamba ng pamilya ni Eng ay nauwi sa pagkabahala. Nakipag-ugnayan sila sa mga kaibigan at kapwa cosplayers na umaasang may makakaalam ng kanyang kinaroroonan. Ngunit wala ni isa mang nakakaalam kung nasaan si Eng. Nag-umpisa ang kanyang magulang sa isang matinding paghahanap. Binalikan ang mga daan na madalas niyang tinatahak at binisita ang mga lugar na kadalasan niyang pinupuntahan. Habang lalong lumalala ang pag-aalala ng pamilya ni Eng, natuntun nila si Pun Waihong upang magtanong tungkol sa kinaroroonan ng kanilang anak. Inamin ni Pun na nagpunta si Eng sa kanyang bahay upang pag-usapan ng isang cosplay event. Ayon sa kanya, pagkatapos nilang mag-usap, dinala niya si Eng sa isang malapit na LRT station kung saan bumaba si Eng sa kanyang kotse mag-isa. Ayon pa sa kanya, ito na raw ang huling pagkakataon na nakita niya si Eng. Hindi naging gaanong maayos ang paliwanag ni Pun sa pamilya ni Eng. Hindi kayang isipin ng pamilya ni Eng na magtatago siya ng walang dahilan. Alam ng kanyang pamilya kung gaano kahalaga ang oras, kaya't agad silang nag-file ng police report. Ibinigay nila ang lahat ng detalye na kanilang alam, ang huling kinaroroonan ni Eng, ang kanyang numero sa telepono, at pati na rin ang mga online na aktibidad niya. Agad na nagsimula ang pulisya sa kanilang mga standard na proseso. Nagpadala ng mga alerto at nagsimula ng paghahanap. Sa mga araw na ito, malaking bahagi na ang social media sa mga kaso ng nawawalang tao. At hindi naiwasan ang kaso ni Eng. Nakakatulong ito upang mapabilis na maikalat ang impormasyon at mag-coordinate ng mga paghahanap. Habang pinapalakas ang paghahanap, naghanap ang mga volunteers sa mga lugar na madalas puntahan ni Eng. Umaasang makakakita ng kahit anong maaaring makatulong sa paghahanap sa kanya. Ang cosplay community ay naging matyaga. Marami pa ang mga nagdesisyong mag-leave sa trabaho o paaralan upang makiisa sa paghahanap. Ang kanilang dedikasyon ay nagpatuloy sa pagpapalakas ng pag-asa na baka malapit na silang makakita ng lead. Nangunguna sa paghahanap si Pun Waihong, ang huling taong nakakita kay Eng. Sa una, tinanggap siya ng mga tao at binigyan siya ng papuri. Siya ang nag-organisa ng mga search party, nagbigay ng mga flyers, at aktibong nakilahok sa mga online discussions tungkol sa pagkawala ni Eng. Para sa marami, mukhang tapat ang kanyang pagtulong. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, nagsimula na silang magduda. Si Quan Chi Hing, isang dating pulis na ngayon ay isang civilian crime buster, ay nagkaroon ng hinala kay Pun Wai. Pakiramdam niya ay may hindi tama. Kaya tinanong ni Quan si Pun ng masinsinan upang magpaliwanag. Napansin din ng mga pulis ang kagat na marka sa braso ni Pun Wai na nagbigay pa ng higit pang katanungan. Patuloy nilang kinakausap si Pun, determinadong matuklasan ang katotohanan. Ang cosplay community na noon ay pinuri siya sa kanyang pagtulong sa paghahanap ay nagulat nang malaman na siya na pala ang pangunahing suspect sa pagkawala ni Eng. Mula sa pagiging isang nag-aalalang kaibigan, naging pangunahing suspect si Pun Wai at nagbago ang lahat. Sa simula, nanatiling kalmado si Pun. Ipinagpatuloy ang kanyang orihinal na pahayag na ibinaba niya si Eng sa LRT station. Ngunit habang ipinapakita ng mga investigador ang mga ebidensya na hindi tumutugma, tulad ng surveillance footage at mga testimonya ng mga saksi, nagsimulang magbago ang kanyang kwento. Lalong lumala ang sitwasyon para kay Pun Wai nang matuklasan ng mga pisikal na ebidensya sa kanyang bahay na direktang sumalungat sa kanyang mga pahayag, na nagdulot ng mga seryosong tanong kung ano talaga ang nangyari sa araw na iyon. Pinaigting ang interogasyon. Gumamit ng iba't ibang taktika ang otoridad sa Malaysia, mula sa tuwirang pagtatanong hanggang sa mga psychological na teknik, at ipinakita ang mga tumitinding ebidensya laban sa kanya. Habang nagpapatuloy ang interogasyon, ang matatag na confidence ni Pun ay unti-unting gumuho. Ang dating tapat
at composed na kaibigan na aktibong nakikilahok sa paghahanap ay nagsimulang bumagsak sa ilalim ng pressure. Ang kanyang mga sagot ay naging magulo. Nagsimula ng maghiwa-hiwalay ang kanyang kwento. At napansin ng mga investigador ang mga ugali ng karaniwang makikita sa mga kriminal na nagkukunwaring inosente, narcissism, kawalan ng empathy at patuloy na pagpapasa ng sisi sa iba. Sa wakas, matapos ang mahabang oras ng walang tigil na pagtatanong, bumigay si Poon. Sa isang nakakagulat na revelasyon, inamin niya ang pagpatay kay Eun-hyuk Tim. Ang mga detalye na ibinahagi ni Poon ay nakakatakot, na nagbigay ng isang madilim na larawan ng mga nangyari sa kanyang bahay ng araw na iyon. Inamin niyang pinatay niya si Eun, ipinasok ang kanyang katawan sa isang maletang pambabae at itinapon ito sa liblib na lugar sa kota Kemuning, Sialam. Pinangunahan ni Poon ng mga otoridad sa lugar kung saan natagpuan nila ang isang berdeng maleta na itinago sa mga halamanan. Sa loob nito, natagpuan ang walang buhay ng katawan ng 15 anyos na si Eun-hyuk Tim. Ang kanyang ulo ay duguan at ang katawan ay nakatupi ng mahigpit sa loob ng maleta. Isang nakakakilabot na wakas sa paghahanap sa batang cosplayer. Ang mga forensic teams ay nagtrabaho ng walang tigil upang imbestigahan ang crime scene at suriin ang katawan. Ipinakita ng autopsy ang brutal na katotohanan ng kanyang pagkamatay. Siya ay nagtamo ng malubhang pinsala sa ulo at may 3 matinding hampas sa kanyang bungo. Habang ipinahayag ni Poon na may sexual na motibo sa kanyang mga aksyon, ipinakita ng pagsusuri na walang senyales ng sexual assault. Habang ipinagpapatuloy ng mga investigador ang pagsusuri sa mga pangyayari ng araw na iyon, isang nakakatakot na kwento ang lumitaw. Pumunta si Eun-hyuk Tim sa bahay ni Poon na walang kamalay-malay sa panganib na kanyang papasukin. Isang inosenteng usapan tungkol sa cosplay ay mabilis na naging madilim nang magpakita si Poon ng mga hindi kanais-nais na sexual na layunin. Nang tumanggi si Eun, lumala ang sitwasyon at nauwi sa isang marahas na insidente. Ayon kay Poon Wai-hong, aksidente raw ang nangyari na kinamatay ni Eun-hyuk Tim. Kwento niya, nagkaroon sila ng away at nagtulakan. Ginamit daw ni Eun ang stun pistol at kinagat siya sa kamay. Dahil dito, itinulak daw niya si Eun bilang depensa. Kaya't natumba ito at nauntog ang kanyang ulo sa isang dumbbell na nasa sahig. Dagdag pa ni Poon, dahil sa malabo niyang paningin at dahil wala siyang salamin ng mga oras na yon, hindi raw niya agad napansin kung anong nangyari. Sinabi niya na tanging nang makuha niya ang kanyang salamin, doon lang niya napansin na nauntog si Eun at namatay. Sa takot at panik, nagdesisyon siyang ilagay ang katawan ni Eun sa isang maleta at itapon ito sa isang liblib na lugar sa kota Kemuning, Sialam. Ngunit, ipinakita ng prosekusyon ang isang ibang bersyon ng kwento. Ayon sa kanila, ang aksyon ni Poon Wai-hong ay nagdulot ng galit at pagkabigo nang tanggihan ni Eun ang kanyang hiling na sexual na pabor. Ayon sa kanilang salaysay, ang pagtangging ito ay nauwi sa isang marahas na laban, kung saan si Eun ay nag-defend gamit ang kanyang kamay. Sa galit, kumuha si Poon ng isang dumbbell at tinamaan ang ulo ni Eun. Ayon sa prosekusyon, pinagsunod-sunod pa ni Poon ang 2 malupit na hampas upang tiyakin ang kanyang pagkamatay, bago ipasok ang katawan ni Eun sa isang malaking berdeng maleta at itapon ito sa isang liblib na lugar. Inanalyze din ng mga eksperto ang mga aksyon ni Poon pagkatapos ng krimen. Ang pagpasok ni Eun sa maleta at pagtatapon nito ay nagpapakita ng malinaw na intensyon na itago ang kanyang ginawa. Ang mga psychological profilers ay napansin na ang mga kilos ni Poon ay akma sa isang nakakabahalang pattern na karaniwan sa mga mamamatay tao na naghihikayat ng mga kabataan. Ang kanyang online grooming, pagmamanipula, at ang pag-akyat sa pisikal na karahasan ay karaniwang nakikita sa mga predator na nahihirapan sa pagtanggi at walang empatya sa kanyang mga biktima.
Ang pakiramdam ni Poon ng karapatan na humiling ng sexual na pabor mula sa isang 15 anyos na babae ay nagpapakita ng isang warped na mentalidad. Nang mabunyag ang katotohanan, nakatuon ang mga mata ng lahat sa legal na hakbang na magpapasya sa kapalaran ni Poon. Sa simula, parang nakamit na ang hustisya. Noong 2018, napatunayan ng Salem High Court si Poon bilang guilty sa pagpatay at hinatulan siya ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbitay. Para sa marami, ang hatol na ito ay nagbigay ng kaunting kapayapaan sa isang kasong gumalantang sa Malaysia. Ngunit hindi ito ang pagtatapos ng kwento. Isang taon pagkatapos, nagsampa ng apela ang depensa ni Poon na nagdulot ng isang nakakagulat ng kaganapan. Noong September 12, 2019, muling binigyan ng Malaysian Court of Appeal ng pansin ng kaso. Ipinaglaban ng kanyang mga abogado na hindi kailanman nilayon ni Poon na patayin si Ng. At sa isang nakakagulat na hakbang, tinanggap ng korte ang pahayag na ito. Ang hatol ng kamatayan ay ibinasura at si Poon ay napatunayang guilty sa culpable homicide, isang mas magaan na kaso. Ang desisyong ito ay gumulantang sa buong bansa at nag-iwan sa pamilya ni Ng ng pagkabigla, na nagbigay liwanag kung gaano kahirap at komplikado ang paghanap ng hustisya. Dahil sa pagbaba ng kaso, nagbago rin ang hatol. Si Poon ay nahatulan ng 22 taong pagkakabilanggo pabalik sa taon ng kanyang pag-aresto noong 2013. Ibig sabihin, magsisilbi lamang siya ng mas mababa sa 2 dekada sa bilangguan para sa pagkitil ng buhay ng isang batang babae. Ang prosekusyon ay unang nag-apela sa desisyong ito, umaasang maibalik ang kaso ng pagpatay at ang hatol ng kamatayan. Ngunit sa isang hindi inaasahang hakbang, binawi nila ang kanilang apela. Ipinahayag nila na may mga alalahanin na ang pagsasagawa ng kasong ito ay maaring magresulta pa sa mas magaan na sentensya kay Poon at posibleng magtakda ng masama at mapanganib na precedent para sa kasong manslaughter sa hinaharap. Para sa pamilya ni Ng, ang panghuling hatol ay isang matinding dagok. Inaasahan pa nila na makita si Poon na maghihirap sa pinakamataas na parusa para sa kanyang karumal-dumal na krimen. Sa halip, kinailangan nilang tanggapin ang masakit na realidad na ang pumatay sa kanilang mahal sa buhay ay malayang makakalabas balang araw. Ibinahagi ni Sim Yiling, ang ina ni Ng, kung paano ang kanyang kalungkutan ay nananatiling kasintindi ng dati. Kahit ipinagdiwang pa nila ang araw na sana ay pinagdiriwang ni Ng ang kanyang ika-22 taong kaarawan. Ang bigat ng pagkawala ay hindi matitinag. Ang pagbabawas ng sentensya ay nagbigay ng kaunti lamang na kaluwagan sa pamilya, na patuloy na pinapalakas ang kanilang puso mula sa trahedyang ito. Ang trahedya ng kaso ni Ng Yuk Tim ay naging isang malungkot na paalala ng mga panganib na nakatago sa mga tila inosenteng online na interaksyon. Sa mga sumunod na taon, ang mga paaralan at mga organisasyon sa komunidad sa buong bansa ay pinaigting ang kanilang mga pagsisikap upang turuan ang mga kabataan tungkol sa kaligtasan sa internet at ang mga panganib ng pakikipagkita sa mga online na kakilala sa personal. Sa kabila ng mga inisyatiba, patuloy ang mga hamon sa pagprotekta sa mga kabataan mula sa mga online na predator. Ang patuloy na pagbabago ng mga social media at online platforms ay nagpapahirap sa mga magulang at guro na makahabol. Patuloy na nakakahanap ang mga predator ng mga bagong paraan upang pagsamantalahan ang tiwala at pagkamausisa ng mga kabataan. Habang umuunlad ang teknolohiya, kinakailangan din nating magpatuloy na magbantay at maging mapanuri upang makasiguro sa kaligtasan ng mga susunod na henerasyon mula sa nagtatangkang magdulot ng pinsala sa kanila. Kung umabot ka hanggang sa dulo ng video, maraming salamat. Kung gusto mo ang ganitong mga content, mag-like at mag-subscribe na rin sa ating channel at i-click ang notification bell para maging updated sa mga susunod pang videos.